Father Alan. Ready na po kayo? Ang tema po ng ating pagninilay ay Adbiento, isang tamang pananaw. Adbiento, isang tamang pananaw. Advent with a proper perspective. Kaya po tayo mayroong pagninilay tungkol sa Adbiento dahil malapit na ang Pasko. Hindi po ba, no? Pero, kailangan po nating maintindihan na ang Pasko ay bahagi lamang ng Adbiento. Ang Pasko ay bahagi lamang ng Adbiento. Mas malaki po ang Adbiento kumpara sa Pasko. Kaya pag sinabi ko po pananaw, kailangan niyong itanong, bakit ba may Pasko? Bakit may Pasko? Pagkatapos ba ng Pasko, tapos na? Hindi. Sabi po ni Saint Bernard Clairvaux, ang Adbiento ay mayroong 3 yugto, 3 pagdating. Ang unang pagdating ay ang kapanganakan ng Diyos. Ang ikalawang pagdating ay sa paghusga ng Diyos. Ngunit mayroong pangatlong pagdating, ang pagdating sa pagitan ng una at ang paghusga ng Diyos. Kailan yun? Ngayon. Ngayon. Tayo ay may mga sariling Adbiento. Kaya ko po sinasabi yung pananaw dahil kailangan nating intindihin bakit ba kailangan ipanganak ang Diyos? Bakit kailangan ipanganak? Bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos? Ang sagot ay upang ang sanlibutan ay maligtas. Ang sanlibutan ay maligtas. Sa madalit sabi, ang Pasko ay dapat magdadala sa atin saan? Sa muling pagkabuhay. Ang Pasko, ang kapanganakan ni Jesus, ay dapat magdala sa atin sa muling pagkabuhay. Dahil kung hindi muling mabubuhay ang Diyos, walang kwenta. Di po ba, no? Walang kwenta. Dapat tama ang pananaw. Nagkatawang tao ang Diyos, magbabata, mamamatay, at muling mabubuhay. Ngayon, yung po mga nakarating na sa Holy Land, nakarating na sa Israel, sigurado kung kayo ay nag-Via Crucis, nag-Station of the Cross. O, hindi man nyo nakita yan, tingnan nyo na lang yung Stations of the Cross. Tingnan nyo lang. Simula sa lugar na tinatawag na Praetorium, at babaybayin mo yan, yung Way of the Cross. Sa gitna ng palengke. Bakit sa gitna ng palengke? Bakit doon idinaan ang Way of the Cross sa isang kadahilanan na maipahiya si Jesus? Ano po? Sabi nga'y hamakin. Hindi lang yung pahirapan, kundi hamakin. Nung kami po ay nag-Way of the Cross, abala kami sa negosyo. Kasi palengke. Anong ginagawa ng mga ibang mananampalataya nandun? Nag-Way of the Cross kami, dinuduraan kami. Dinuduraan. Abala ka sa negosyo eh. Ganon din yan. Nung nag-Way of the Cross, hindi rin yan kinakatuwa ng mga tao.
nililibak, binabato, kinakantsawan, kinaasaran, kinagagalitan, at marahil hinihiya. Hinihiya. Ngayon, pag tiningnan ninyo yung dinaanan ng Stations of the Cross, ang tanong ninyo doon ay, kung hindi malakas si Jesus, malakas, hindi niya kayang bitbitin yung krus. Hindi niya, kung si Jesus ay ordinaryong tao, hindi niya kayang bitbitin yung krus. Ano ibig sabihin? Kung siya ay lampa, hindi niya kayang bitbitin yung krus. Kaya nga, madaling isipin na nadapa, nangudngud, tinulungan ni Cyrene. Bakit? Hindi madali yung bitbitin yung krus. At pagdating nyo pa doon sa Golgotha, iaakyat mo pa yan. At doon kay papako. Mahalagang naintindihan natin yun. Mahalagang magbigay ito ng tamang pananaw. Ibig sabihin, nung pinalaki si Jesus, nung pinanganak, at siya'y pinapalaki, hindi siya pinapalaking tamad. Hindi siya pinapalaking batugan. Kaya marahil, lumaki si Jesus sa isang ama na nagtratrabaho bilang isang karpentero. Kasi kung ikaw ay karpentero, nagbubuhat ka. Di po ba, Pwede namang lumaki si Jesus sa isang mayamang pamilya, may katulong. Pero kung siya'y lumaki sa isang buhay na marangya, hindi niya kayang buhatin yung krus. Hindi niya kayang bitbitin. Sa madalit sabi, maliit pa lang yan, hinuhubog na yan. Naintindihan po ninyo? Kailangan nating makita na hindi lang ang Diyos ay nagkatawang tao, hinanda siya saan? Sa isang mas mahalagang ganapin. Ang alin? Ang siya ay mabayubay, mamatay, at muling mabuhay. Gusto ko pong makita nyo ito. Dahil ang tingin natin palagi sa Advento, anong tingin natin palagi sa Pasko? Kainan, di ba, Christmas party, exchange gift, ano pa? Inuman, di ba? 13-month, Kris Kringle. Ang tingin lang natin ay sasaya. Pero hindi natin tinatanong, saan ako dadalhin nito? Kaya po sa araw na ito na ating pagninilay, inaanyayahan ko kayo na magbalik tanaw sa sarili niyong kapanganakan, sa sarili niyong Pasko, at nasaan na kayo ngayon. Ang mga magulang po ba, ang mga magulang na nandito, meron kayong kaya kayo magulang dahil kayo may anak, di po ba, Pag wala kayong anak, hindi kayo magulang. Mag-asawa lang kayo, di po ba, Pag sinabing magulang, meron kang anak. Ngayon, ang aking tanong sa mga magulang, pag tinitingnan ninyo yung inyong mga anak, tinatanong po ba ninyo, ano kaya ang kinabukasan nito? Di ba, Ano kinabukasan? Ano ang plano ninyo? Ano ang plano kaya ng Diyos sa anak na pinagkaloob sa inyo? Alam po ninyo,
Yung kapanganakan, napapaghandaan. Bakit? Alam natin 9 yan sa sinapupunan. Di po ba, ano? Maliban lamang kung mayroong karamdaman na kung saan maluluwal yan ng mas maaga, 8 buwan, 7 buwan. Pero 9 talaga yan. Di po ba, ano? Pag nagbuntis, maghahanda talaga kayo ng 9 buwan. Ngayon, alam nyo na kung lalaki o babae. Hindi po ba, ano? At pag mandadaya kayo at gusto nyo, gusto ko, sana ang birthday niya, ganyan. Ay, pabibiyak nyo ng tiyan para lumabas sa date na yan. Di pa ba, ano? Noong unang panahon, wala namang ganyan. Wala naman. Naplaplano natin ang ating kapanganakan. Pero, walang nakakapagplano ng lamay. Meron po ba nagplano ng lamay? Hello? Di ba, no? Pwede mong iplano yung iyong kamatayan. Pero hindi mo alam ano mangyayari sa iyong lamay. Bakit? Wala ka na dun eh. Pag nagbiling ka, bibigyan ko kayo ng pera ha. Gamitin mo ito sa aking lamay. Ha? Dapat ang kabaong ko ay maganda. Dapat ang damit ko ay maganda. Dapat ang makeup ko ay maganda. Di po ba, na? Pero pag patay na kayo, malay nyo ba? Di ba, na? Kung talagang yung pera ay ginamit pambili ng magandang kabaong, patay ka na eh. Di ba? Sabi nga ni Bishop Sok, ikaw, huwag kang magtitipid sa lamay mo. Bakit? Nakahiga ka doon, nakahiga. Wala kang magawa, tinitingnan ka ng tao. Ano sasabihin ng tao? Pangit ng makeup, di ba? No? Di ba? Kaya yung iba nagpapakremate na lang eh. Para wala nang malait. Ha? Namatay ng 90, picture 60. Di ba? Hindi matanggap na sila matanda na, no? Wala. Pero kung ikaw ay mayaman-yaman, naayos ang mukha eh. Yung iba nga mas maganda nung sila ay patay eh. Oo. Yung iba, parang hindi ko nakilala. Mas maganda nung sila ay patay na. Di ba? Mas maganda yung makeup nung sila ay nakahinang. Di ba? Ha? Mayaman eh. Mayaman. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi nyo yan mapapaghandaan. But it will come. The second coming will come. When? We do not know. How it will come? You do not know. What you will know is it will come. Naintindihan po ninyo? Hindi nyo pwedeng sabihin, hindi ako mamamatay. Mamamatay ka. Sinisigurado ko sa iyo. Ano po? Hindi mo lang alam kung kailan. Hindi mo lang alam kung anong pamamaraan. Di po ba, ano? Pwedeng karamdaman, pwedeng, aksidente. Gusto nyo, aksidente kayo? Di, nadagaan lang kayo ng building, di ba, nasunog. Ang dami pamamaraan, di ba? Nahirinan, kung ano-ano. Hindi natin alam. Di ba, ang gusto natin lahat, pag namatay tayo, sana natutulog na lang, di po ba, tinanong ko na kayo dyan. Sanong gustong ba natutulog? Para wala nang hirap, di po ba, Wala na, tulog. Ano sabi ko? Kaya sa misa, may namamatay na, di po ba, natutulog eh. Habang nagmimisa, dito pa man din ang taas ng altar. Kitang-kita kayo dyan, unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Di ba, totoo naman. Tulog lang tulog yung iba. Yung iba nga, nagmamadali pumunta sa simbahan eh. Para lumipat lang na matutulugan,
Uy, totoo yan? Hindi pa nagsisimula ang misa, tulog na eh. Tapos kita ka ni Father, nakanganga. Tapos biglang tumahimik si Father kasi kita ka niya. Nagising ka, tumahimik. Kita mo, nakatingin siya si Father. Bigla kang ngingiti, ano? Di ba na? Ginawa niyo na yan. At para hindi kayo mag-guilty, pagkatapos ng misa, lalapitan mo si Father. Father, ang ganda na sinabi mo. Ah! Di ba na? Ang ganda na sinabi mo. Pag tinanong ka, ano sinabi ko? Basta maganda. Di ba na? Sinungaling. Nagsimba na, nagsinungaling pa. Di ba? Marami sa atin, wala ang kalooban sa ginagawa. Kaya magandang itanong yon. Patuloy bang nagtatanong ang mga magulang, lalong-lalo na pag ang mga bata ay musmus na musmus, ibig sabihin, wala pa sa tamang kaisipan. Tinatanong ba ng mga magulang, paano ko kaya huhubugin ang batang ito para sa kanyang bukas? Di ba? Nakakagulat. Nakakagulat ang mga video ng mga bata ngayon. Iyak ng iyak, iyak ng iyak. Tapos, paano tumatahimik? Bibigyan lang ng cellphone. Hindi pa yan nakakaintindi. Hindi pa yan nakakabasa. Bibigyan mo lang ng cellphone. Ano kinabukasan yan? Di po ba? May video ng mga batang umiiyak. Paano pinapatahimik? Binibigyan lang ng pera. Ha? Alam na ba nila yan kung ano yan? Hindi. Basta lamang mayroong magbigay. Anong kinabukasan yan? Anong kinabukasan yan? Na yan ay pag umiyak, kailangan may magbigay. Di ba? Ayon sa pag-aaral, mananabi ako ha, mananabi ako. Bakit may mga tao, kapag may problema, ang ginagawa, kumain ng kumain? Ha? Bakit? Kasi nung sila'y maliliit pa, nung sila'y musmus pa, pag tuwing sila'y umiiyak, hindi tinatanong ng magulang, ba't kaya umiyak ito? May sakit ba? Basa ba? May dumi ba ang diaper? Hindi. Pag umiiyak, sinasaksakan ng dede ang bunganga. Kaya lumaki ang bata na kapag hindi maganda ang pakiramdam, saksakan ng kung ano ang bibig. Yung iba, kain ng kain. O kaya inom ng inom. Kasi lumaki ang pag-iisip. Hindi pagkaintindi, pag-iisip. Na pag ako'y may problema, pag mayroong masakit, lagyan ng laman ng bibig. Di po ba, no? Magandang pagtunan ng pansin yun. Ano man ang ating karanasan, ano man ang ating ginagawa, meron niyang, kahalagahan sa bukas. Kaya ayaw kong maiwan tayo sa Pasko o pagdiriwang ng Pasko na alin? Kainan lang, inuman lang, party lang, videoke lang. Kasi hindi yan ang tunay na diwa ng Pasko. Kasi nung unang Pasko, wala namang kainan. May kainan ba? Wala. May caroling ba? Wala. May Christmas light ba? Wala. Wala nga sila sa sarili nilang bahay eh. Ang diwa ng unang Pasko ay ano? Ang magkakasamang mag-anak. Ang magkakasamang mag-anak. Mahalaga
na maintindihan natin kung ano ang ginagawa ng mundo sa isang napakabanal na okasyon sa buhay. Di ba? Mahalagang mahalaga yun. Gastos tayo ng gastos. Kailangan ba nating gumastos? Ang sagot ay, hindi. Kailangan mo ba ng bagong damit pag Pasko? Hindi. Kailangan mo ba ng bagong sapatos pag Pasko? Hindi. Pag tinanong mo, anong gusto mo ngayong Pasko? iPhone. iPhone. Bakit? Sira na ba ang cellphone mo? Hindi. Gusto ko lang ng bagong iPhone. iPhone 16. Di ba? Merong iPhone, wala namang ipon. Di po ba? Ano ibig ko sabihin? Mahalaga yung values. Mahalaga yung values. Darating ang araw. Marami naman sa inyo matanda na, sorry for the words. Di ba, no? Hindi na mahalaga ang cellphone. Bakit? Pag matanda na tayo, bingi na eh. Bingi na. Kaya nga yung ibang nagse-cellphone, naka-loudspeaker pa eh. Pinaparinig pa sa ibang tao kung, hello! Di ba? Dati nagagalit ako pag nagmimisa ko na merong tunog na cellphone. Krrrr! Krrrr! Galit ako dun. Ngayon, hindi na. Tanggap ko na. Ang may-ari nun, matanda. Bumili ng cellphone, hindi marunong mag-silent. Di ba ba, no? Alam mong nahihiya siya eh. Hindi niya alam kung paano patayin ng tunog. Oo. Nanginginig-ginig pa, nahihiya yun. Tapos lalabas. Naka-loudspeaker. Tawag ka ng tawag! Nagsisimba ko! Di ba, na? Hindi. Pag tayo matanda na, hindi na mahalaga kung ano ang cellphone. Di ba, na? Ikalawa, hindi lang malakas ang tunog. Dapat malaki ang letra. Di ba ba, na? Kasi hindi na nababasa eh. Pakibasa mo nga. Nag-cellphone, di naman mababasa. Di ba? Kaya yung iba, naka-iPad na, para malaki yung letra, di ba ba? No? Lilipas lahat yan. Lilipas. Ang aking pinagtatawanan, sorry for the word, ha? Sorry. Kayo mga babae, ha? Talagang pag kayo ay bata pa, naku, ang hihinhin ninyo. Talagang, ang inyong mga katawan ay talagang inyong tinatabunan. Di ba, no? Pero, pag kayo tumatanda na, ha? Hindi ko alam kung naintindihan nyo ito eh. Pag kayo tumatanda na, ano? Lumalabas na kayo sa bahay na walang bra. Walang bra. Oo. Magtatapis na lang ng tuwalya. Pupunta doon sa tindahan. Sabi ko, walang bra yan. Walang bra. Di ba totoo? Ay, nako! At pag mas matanda na, wala na talaga. Di ba? Lumilipas eh. Lumilipas. Bakit? Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang. I hope naintindihan niyo ako na hindi ka pinanganak na mananatili kang bata. You were given life for a purpose. When Christ was born,
He was born for a purpose. And we should be reminded that Christmas has a purpose. Christmas has a purpose. Second, where are we in terms of our purpose? Where are we? Nasaan ako? Malapit na ba? Malayo pa ba? Naabot mo na ba? Nalipasan na ba? Di po ba, no? Mahalaga yun. Sapagkat pagdating ng araw, sa ayaw at sa gusto ninyo, palagi nating nababasa ito sa Biblia, mananagot tayo sa Diyos ayon sa biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung 10 pilak ang binigay sa iyo, ibig sabihin meron kang 10 talento, meron kang 10 pananagutan. Kung 5 lang ang talentong binigay sa iyo, meron kang 5 pananagutan. Kung isa lang, kahit isa lang, meron ka pa rin isang pananagutan. Walang nilikha na nakiraan lang sa mundong ito na dapat maging batugan. Kain lang ng kain, di ba, pagulong-gulong. Hindi pwede. Yung iba napagod dahil kahihiga eh. No? Di ba may mga taong gano'n? Pagod na pagod, kahihiga. Di ba? Pagod na pagod. Anong ginawa mo? Wala. Napagod sa walang ginagawa. Di ba ba? Sayang, binigyan ka ng lakas para meron kang magawa. Hindi mo ginagawa. Di ba? Si Father naman, kami na naman mga babae na pa. O, lalaki naman, lalaki. Di ba ba? Ano? Ha? Feeling ng mga lalaki, nilikha sila para talagang magkarelasyon sa lahat ng babae, no? May mga lalaking gano'n. Feeling nila pogi-pogi sila, no? Di ba? Pag matanda ka na, naintindihan mo, sayang lang, sayang. Di ba? Pag nagkakasal ako, talagang sasabihin ko talaga sa mag-asawa, tingnan niyo ang isa't isa. Habang kayo ay nasa simula pa lang, pinahahawakan ko ang palad ng babae at sasabihin ko sa lalaki, damhin mo, malambot pa ang palad na yan. Di po ba, no? Para pag nag-anibersaryo kayo ng inyong, silver anniversary, damhin mo uli ang palad ng iyong misis kung malambot pa. Kung makapal yan, ay, pinahirapan mo yung asawa mo. Di po ba, no? Kakapal ba yan kung yan ay hindi nagtatrabaho? Di ba? Sabi nga ng isang pari, nagbigay na recollection, alam mo ba, nung tayo ay bata pa, pag nanonood tayo ng TV, tayo magkatabi. O di sabi ng lalaki, sige, tabi ka, tabi. O di magkatabi na. Habang nanonood tayo ng TV, pinipisil-pisil mo ang kamay ko. O kanak. Habang nanonood tayo ng TV, inaakbayan mo ako. Yun lang palang gusto mo. At naalaala mo, pagkamisan, kinakagat-kagat mo tenga ko. Di ba? Tumayo ang lalaki. Iniwan si Mrs. Sabi ni Mrs., totoo naman na. Bakit mo ako iniiwan? Kunin ko lang ngipin ko. Wala nang pangkagat eh. Di pa ba, Di ba? Tatanda tayo. Kaya na natin magsipilyo habang sumisipol, di ba, Natatanggal na eh, di pa ba, Sabi nga, napaka-sweet ng matandang yan. Sabi doon sa isang kainan, napaka-sweet ng mag-asawang yan. Tingnan mo, yung babae lang ang kumakain. Yung lalaki nanonood lang. Napaka-sweet! Ganun ba kayo kumain? Hindi, no? Hindi. Nanonood lang yung lalaki habang kumakain yung babae, Pagkatapos kumain ng babae,
Tumayo. Pagbalik, pinahiram yung postilyo sa mister. Kaya pala hindi kumakain kasi inaantay niya yung ngipin. Hindi ko alam kung ano mga kwento natin. Ano sabi ko? Pag walang kwento, walang kwenta. Hindi ka binigyan ng buhay para ano? Kumita lang. Hindi ka binigyan ng buhay para magpayaman lang. Hindi ka binigyan ng buhay na ano, magsimba lang. Hindi ka binigyan ng buhay na ano, mamasyal lang. Binigyan ka ng buhay dahil merong plano sa iyo ang Diyos. Nasabi ko na yan, ang ating mga pangkaraniwang pagkakamali ay hindi yung tayo nagkasala. Ang pangkaraniwan nating pagkakamali ay ginawa natin ang tama, pero hindi natin nagawa ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Naintindihan po ba ninyo yan? Ginawa natin ang tama, pero hindi natin nagawa ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Paano natin gagawin ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Tanungin mo ang Diyos kung ano pinagagawa niya sa iyo. Ilan sa mga magulang sa ngayon ang nagtatanong, Lord, ano ang gusto mo para sa batang ito? Ilan? Di ba? Lord, anong gusto mo sa batang ito? Ito ba ay pinagpapari mo? Pinagmamadre mo? Gusto ba itong inhinyero? Gusto mo ba itong abogado? Anong gusto mo sa batang ito? Walang nagtatanong. Kadalasan, dahil ako ay doktor, doktor yan. Dahil ako ay abogado, abogado yan. Di po ba, ano? Dahil ako ay dancer, dancer yan. Di ba? Dahil ako ay pare, pare yan. O, ano ka? Di ba? Hindi. Itanong mo. Because everyone who is born with a purpose. At kung alam mo ang purpose, doon mo hinuhubog ang isang tao para maabot ang kinabukasan. Kaya nga si Jesus, maliit pa lamang, hinubog sa ganong pamamaraan. Hindi yan pinalaki ng tamad. Naintindihan na po ninyo? Sapagkat alam natin sa huli, mayroon siyang gagampanan. Ako, pag nakakakita ko ng bata, lalaki, sinasabihan ko, magpari ka. Magpari ka. Sasabihin ka magulang, pwede pong magpari yan. Magpari ka. Bakit? Para sa musmus na isip, naisip na ng bata, baka nga pwede ako magpari. Baka nga pinagpapari ako. Di pa ba na? Huwag, Father, sayang. Bakit sayang? Pogi. Bakit? Gusto niyo ba pangit ang pari? Ha? Pangit ba kami? Di ba? Kaya yung iba, natutulog eh. Pangit ang pari eh. Mahalaga yun. Mga minamahal na mga kapatid. Tuwang-tuwa ako doon sa mga kongregasyon ng madre. Binibiro ko sila, nagbigay ako ng recollection sa Pink Sisters. Yung mga nakikinig, hinikayat ko, yung mga dalaga dyan, baka kayo'y tinatawag magmadre. Di ba? Mahirap yung, ang tanong nyo lang, kailan ka mag-aasawa? Hindi. Walang pinagkaiba yun sa tanong, kailan ka mamamatay? Dapat yung mga babae nagtatanong, hindi ba ako pinagmamadre? Di ba, ano? Syempre, tahimik yung mga Pink Sisters. Di ba, no?
Sabi ko, dalawang qualification ng Pink Sisters. Ano? Dapat hindi pasaway. Ikalwa, dapat maganda. O, tuwad-tuway, di ba? Di ba? Iniaalay mo sa Diyos the best. Ang inaalay mo, the best. Di ba? Itanong ninyo, what is your best quality? What is your best quality? And when you know you are best of these things, give it back to God. And allow God to be honored by your best. Di ba, no? Nakangiti lang ako pero naiinis ako pagkamisan. Na alin? May mga magulang na, Father, yayain mo naman itong anak ko na magpari. Kasi ang tamad niya. Ba't mo pinamimigay yung tamad? Di po ba, ano? Kasi, Father, babaero. Oh, babaero. Gusto niyo, pari niyo, babaero? Di ba? Kasi, Father, ayaw magtrabaho. Naku, Panginoon ko, yan ang gagawin mong pari. Nangiti lang ako pero nainis ako. Bakit? Sala ang pananaw ng nanay. Di ba na? Nakakatuwa ba siya? Napupunta sa iyo. Ang ganda-ganda mo, sasabihin, uy, sagutin mo naman itong anak ko. Kasi tamad. Ano ka? Di ba? Tatanggapin mo bang asawa yon? Tamad? Uy, tanggapin mo naman itong anak ko. Gawin mong asawa. Kasi hindi makapagtrabaho. Ano ka? Di ba? Wala. Kailangan nating hubugin ang ating mga pagkatao para sa isang bukas. Nakikiraan lang tayo. Paulit-ulit ko yung sinasabi, nakikiraan lang tayo. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Pero pwede tayong mag-iwan ng magandang alaala. Ano ang inyong pananaw? Anong inyong pananaw? Malapit ng Pasko, anong laman ng isip ninyo? Mananabi ako. Ano po ang laman ng isip ninyo? Ang iniisip nyo lang ba, Noche Buena? Ang iniisip nyo lang ba kung anong ireregalo? Pwede kayong magregalo kahit walang Pasko. At pwede kayong magdiwang ng Pasko kahit walang regalo. Sapagkat ang Pasko at regalo, hindi magkasama. Nakuha po niya? Kanina dumating ako, may binyagan. May binyagan. Bakit maraming hindi nagpapabinyag? Ba't hindi nyo pinabibinyag? Wala kami panghanda, Father. Ha? Magkasama bang handa at binyag? Hindi. Pwede kayo magpabinyag na walang handa. At pwede kayo maghanda kahit walang binyag. Tama po ba? Magkaiba yun. Kasi marami sa atin, pagkain lang talaga ang isip. Pag tinanong mo kumusta ang binyagan, di masarap ang handa. Binyagan ang tanong eh. Di ba? Kainan. O Christmas, kumusta ang Christmas party? Ay, konti lang ang pagkain. Di ba? Para makatipid, naikwento ko na yan. Para makatipid, kanya-kanyang dala. Di ba? Hindi ko alam dito. Kanya-kanyang dala. Yung dadalin mo, good for 2. So, kung tayo ay 10, ang putahe natin ay para sa 20 tao. Kasi for 2 hindi pa ba, Kaya mag-uusap-usap tayo. Ano sa iyo? Akin kanin. Ano sa iyo? Akin ang adobo. Akin ang menudo. Akin ang mechado. Akin ang kare-kare.
akin ng, di ba? Para hindi pare-parehas. Kasi pag sinabing, basta magdala kayo nag-Christmas party sila, puro kanin. Diba? Kanin lang ang dinala eh. Di ba? Dapat may toka. Di ba ba, na? May toka. Ano yung specialty niyan? Nako, ang sarap ng laing niyan. Ang sarap ng laing. Magdala ka naman. Di ba, masarap magluto yan ng embutido. Magdala ka naman. Di ba, ganyan, kainan na. Ilalagay na sa lamesa yung mga pagkain. Ilalagay na. Di ba, nakaayos na, di ba, Alam nyo, malukot na kwento, yung mga walang dala, yun ang unang pupunta sa lamesa. At yun, ganyan. Bless the food, the Father, bless the food. Amen! Grabe. Sila yung mauna. Galit na galit yan pag paper plate. Bakit galit pag paper plate? Malambot malambot. Pag malambot, hindi nakakarami, So, pagpapatong-patungin yan yung paper plate para matigas. Lalabas ang kaswapangan yan. Simula dulo, kukunin niya lahat. Hanggang dulo, isasaksak yan sa pinggan. Di ba, Patong-patong. At kakain. Sabi, ba't ganito ang lasa? Natural. Pinaghalo-halo Pati sabaw ng leche plan, nilagay mo sa minudo, talaga yung masama. Di ba, totoo yan. Natatawa kayo kasi may alam kayong ganyan Di ba? At habang kumakain yan, tinitingnan niya ng katabi kung ano nakuha, di ba, Saan mo nakuha yan? Kasi may nakuha yung katabi na wala ka. Saan mo nakuha yan? Doon sa dulo. Ba't wala yan kanina? Bagong dating. Tayo. Di ba, At pag wala na, malungkot. Sa dinami-daming naisubo, dahil hindi lang nakuha yung nakuha ng katabi, malungkot. Uuwi yun ng uupo. Malungkot na malungkot. Inabot mo? Wala na. Patikim naman. Di ba? May mga ganyan susunod. Pag may party pa mayroon pang laro. Hindi na makakapaglaro yun. Punong-puno Nakaupo yun, nakahiyan. Kumusta ho kayo? Nahirapan ako huminga. Natural. Hanggang legang kanin Talagang mahirapan huminga. Di ba? Pero pag may dumating na dessert, tatayo pa rin. Kukuha pa rin. Kahit busog na. Itutulak na lang ng soft drinks, di ba, Kung kanina nakahiyan, ngayon paano kayo? Nahihilo ako. Natural, nilason mo sarili mo di ba ba, Ay, anong classic? Anong classic? Ang classic ngayon ay, alam niyo na, sa dinami-dami ng kinain, gusto pang mag-uwi. Di ba, Sa dinami-dami ng kinain, may dala pang siplak. At kung ano yung nagustuhan niyang masarap, sasabihin niya sa mga kasama, huwag mo na kunin yan, huwag mo na kainin yan. Iuwi ko yan! Di ba, Yan ang mukha ng ating Pasko ngayon. Yan ang mukha ng ating Pasko. Kaya yung iba, wala pang bagong taon, nasa hospital na. Inatake.
Inatake. Di ba? Kaya sana, noong unang linggo ng Adbyento, nagtimbang kayo, nagtimbang. Para pagkatapos ng bagong taon, magtimbang uli kayo. At alam nyo na kung ano ang pinahalagahan ninyo sa araw ng Pasko. Merong ng paalala sa lahat. Hari nawa pagkatapos ng Pasko, hindi ka kasing bigat ng refrigerator mo. Di ba? Mali ang pananaw. Mali ang pananaw. Mga minamahal na mga kapatid, napakalungkot ng Adbyento kung ang Pasko ay tungkol lamang sa pagkain, sa Christmas carol, sa Christmas decor. Hindi yan ang dahilan kung bakit meron tayong Pasko. Kaya tayo merong Pasko ay dahil mayroong tungkulin na dapat gampanan ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, sa pagdinilay na ito, inaanyayahan ko kayo. Ano ang tungkulin na dapat niyong gampanan? Kaya kayo binigyan ng buhay. Di ba? Tinanong ko kayo last year. Last year ko ba kayo tinanong? Hindi. Nung March lang, di pa ba? Ano? Aba, grabe kayo. Ha? Nakakadalawa ako dito. Ha? Sa isang taon, wala na. Next 10 years na ulit. After 10 years. Oo. Ha? Mahalaga. Dapat tinatanong mo. Nasaan ka na ngayon? Di ba? Dalawang mahalagang tanong sa buhay ng tao. What have you become? And what others have become because of you? What have you become? And what others have become because of you? Hindi naman darating ang araw na hindi na tayo magkakasala. Hello? Huwag niyo ipangarap yun. Hindi darating ang araw na hindi kayo magkakasala. Darating lang yung pagpatay ka na. Pagpatay ka na, hindi ka na magkakasala. Di ba? Wala ka nang gagawin eh. Di pa ba, no? Hindi darating yun. There will be no time for everyone that we will become sinless. Sinless. Ano ang goal? Not that we become sinless. The goal is to sin less. Naintindihan po ninyo? There is only one immaculate, that is Mary. All of us are sinful. But hopefully, as we grow older, as we mature, not only in age but in faith, we become sinless. Hari nawa, nabawasan ang kasalanan. Kung 7 araw ka nagchichismis, hari nawa, 5 na lang, 4 na lang, 3 na lang. Hari nawa. Naintindihan po ninyo? Ano ang iyong struggle? Sabi ko nga kanina, you offer to God your best. But God is also asking from us all the things that separate us from Him. And what separate us from God? Our sins. Kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
Maaring ang hinihingi ng Diyos ay ano? Bawasan mo kung anong iyong kasalanan. Di ba? Ha? Kung matakaw ka, sorry. Bawasan mo. Di ba ba ano? Kung tamad ka, bawasan mo. Ano ang pinapabawasan ng Diyos? Kung mapaghinala ka, bawasan mo. Ang hirap nung nagmisa ako sa patay. Maaga akong dumating. Doon ako sa likod, umupo habang hindi pa naman yun ang misa. Makapagdasal man lamang ng konti. Ha? Hindi kagad ako nagpakita doon sa pamilyang nag-imbita sa akin. Yung mga katabi ko, nag-aantay ng misa. Pinapanood nila yung mga tao sa harap. At dumating yung isang babae. Umiiyak. Niyapos yung nanay nung namatay. Di tinitingnan ko. Alam mo, sabi ng mga katabi ko, kabit yan, kabit. Pambihira. Nakikipaglamay, nakikipagchismisan pa, no? Kabit yan, kabit. Grabe. Mga minamahal na mga kapatid. Tapos dumating yung nag-aalok ng pagkain. Candy po kayo, candy. Di? Busog kami, busog. Nung dumaan yung siopaw, siopaw po kayo. Tahimik sila. Di, tahimik ako. Maya-maya, anong laman? Tigigisa. Tapos kumuha ng sobra, nilagay sa bag. Di ba? Ang hirap na namatayan ka na pag nakawang ka pa no? Kasi hindi naman lahat na nakikipaglamay, talaga nagdadasal. Kaya pag ako'y nagmimisa sa patay, sinasabi ko doon sa lahat na nagsimba, pumirma kayo dyan sa labas, pumirma kayo. Opo, Father, opo. Perma kayo, ha? Opo. Pag nakaperma na silang lahat, sasabihin ko, kasi irarapol yan kung sino kasunod na mamamatay. Bakit? Anong nangyayari sa atin? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo nagninilay. Para suriin ang ating mga sarili. At kung anuman ang pwede pa natin gawing mabuti, mapagbuti natin, anuman ang hindi maganda, maalis natin. Why? Because we were born for a purpose. Huwag niyong kakalimutan yan. We are born for a purpose. Christmas has a purpose. Without Easter Sunday, Christmas is nothing. Huwag niyong kakalimutan yan. Kung hindi rin lang kayo pupunta sa langit, hello? Seryoso ako. Kung hindi rin lang kayo pupunta sa langit, sayang ang inyong pagsisimba. Di ba? Kung hindi rin lang kayo pupunta sa langit, sayang ang inyong pag-aabuloy. Kung hindi rin lang kayo pupunta sa langit, sayang ang inyong paglilingkod. Kung hindi rin lang kayo pupunta sa langit, sayang ang inyong recollection. Kaya tayo nandito, hindi lang dahil tayo gusto nating umattend. Gusto nating makarating sa langit. Kalayo ng lugar na ito. Diba, Bakit ko tinanggap? Hari nawa, may makasama ako sa langit. Diba, Ha? Kita tayo sa langit, ha? Oo. Pero pwede kayo mauna. Hindi naman ako nagmamadali, di ba?
Di ba? Basta magkita-kita tayo. What I'm trying to say, are you looking at the face of your children? Are you looking at the face of your siblings, kapatid? Are you looking at the faces of your parents? Imagining seeing them again in heaven. Hello? Baka hindi nyo naintindihan. Kayo ba, kanina sabi ko, tinitingnan mo ang mukha ng bata, tinatanong mo, ano kaya ang purpose nito? Di po ba, no? Ngayon, tinitingnan mo ang iyong kapatid, ang mukha ng iyong kapatid, tinitingnan mo ang mukha ng iyong asawa, tinitingnan mo ang mukha ng iyong anak, tinitingnan mo ang mukha ng iyong magulang. At tinatanong mo ba, magkikita ba kami sa langit? Hello? Ano sagot ninyo? Ha? Di ba? Are you honest enough to say, I will see again the face of my husband in heaven? Di ba? Sa totoo lang. O baka sa impyerno kayo magkita? Aba, dalawa lang ang pupuntahan natin. Smoking or non-smoking. Di ba, no? Naintindihan niyo po ba yun? Ang unang tanong ko kanina, purpose. Ano ang balak ng Diyos sa taong ito? Pangalawa, tinatanong mo ang iyong sarili sa harapan ng salamin. Nasaan na ako sa balak ng Diyos sa akin? Di po ba, no? Pangatlong tanong, pag tiningnan mo ang mukha ng iyong kamag-anakan, magkikita ba kami sa langit? Ay kung away kayo ng away dito sa lupa, sigurado kung hindi kayo magkikita sa langit. Kung nagmamadamot ka dito sa lupa, sigurado kung hindi kayo magkikita sa langit. Di po ba, ano? Ano sabi ko? Pwede kayo magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwede magmahal ng hindi kayo marunong magbigay. Naalala po ninyo yan? Sapagkat may mga anak, na ano? Pag humihingi ang magulang, ano sabi ng mga anak? Bigyan mo na yan para umalis. Di ba? May mga anak na pag nilalapitan ng magulang, ang sabi, bigyan mo na yan para umalis. Ha? Hindi mo maaabot, anak, ang iyong pangarap kung hindi ka itinaguyod ng iyong mga magulang. Oh, hindi pa, hindi totoo yan. Tamad ang magulang ko. Hindi mo lang alam ang hirap na dinanas niyan nung ikaw ay lumalaki. Sapagkat ang alam mo lang nung ikaw ay lumalaki, maglaro. Di po ba, no? Kahit kailan, paulit-ulit ko ito sinasabi, kahit kailan, walang anak na mayroong karapatang sumigaw sa magulang. Kahit anong pagkakamali o pagkukulang ng magulang, walang anak na mayroong karapatang sumigaw sa magulang. Dahil hindi nyo naranasang maging magulang. Ang inyong mga anak ang inyong mga magulang ay naging anak, pero ang mga anak hindi pa nagiging magulang. Di ba? Hindi ka pwedeng sumumbat sa isang katatayuang hindi mo pa natutungtungan. Di po ba, no? Mahalaga yan sa pagninilay. Mahalaga yan sa ating pagninilay. Inuulit ko, sa iyong pagkapanganakan, purpose. Pag ikaw ay lumalaki, tinatanong mo, nasaan ako?
Ngayon, sa iyong magkakasama, magkikita-kita kaya kami sa langit? Di ba? Sapagkat hindi naman tayo mananatili sa mundong ito. Pinanganak ka sa isang pamilya, bagamat hindi perpekto. Ano? Hangarin ng Diyos na pagdating ng araw, magkikita-kita muli kayo sa langit. Kaya seryoso yung akin tanong. Pag tiningnan mo ang iyong anak, makikita ko ba yan sa langit? Di po ba, anak? Kapag tayo ay kanya-kanyang simba, di ba? Baka hindi tayo magkikita-kita. Hello? Ano? Nagising ka? Ha? Naintindihan po ninyo? Kung hindi tayo sabay-sabay na nagdadasal, kanya-kanya tayong kain, di ba? Mahirap yung kanya-kanyang kain eh. Yung iba nga nagtatago pa ng pagkain eh. May biniling pagkain, tinatago pa. Hindi makapag-share sa sariling kasama sa pamilya. May mga magulang na nakikita mga anak na nagmimerienda, ni hindi malang alukin ng anak, Nay, kain ka. Wala. At umaasa ka na magkikita kayo sa langit? Oh, excuse me. Ngayon pa lang, sinasabi ko, hindi kayo magkikita. Kung naalala ninyo, yung magkapatid na nagdidimandahan tungkol sa kapirasong lupa, nagdidimandahan sa kapirasong lupa, ha? Na hindi nyo na madadala. At nung sinabi sa akin, Father, tulungan mo kami. Ang aking tanong lamang madadala nyo ba yan sa impyerno? O, sabi, ba't naman sa impyerno, Father? Bakit? Umaasa kayo na makakarating kayo sa langit, na pinag-aawayan nyo, hindi nyo naman madadala? Di ba? Walang sino mang mayaman sa mundong itong namatay na mayaman. Hoy! Walang sino mang mayaman sa mundong itong namatay na mayaman. Lahat ng namatay, mahirap. Ano ibig sabihin mahirap? Wala yan dala. Wala yan dala. At wala yan dadalhin. Meron lang akong alam na hindi naman kuripot, gahaman. Anong gahaman? Ha? Greedy. Greedy. Nung mamamatay na, tinatanong niya, magkano ang pera ko sa bangko? Magkano ang pera ko sa bangko? Di ba? At sinabi sa kanya, ang pera po ninyo, 100 million. Sabi niya, pakigawa ako ng manager's check. Ilagay sa pangalan ko. Oh. Tapos po ano pong gagawin? Dadalhin ko yan sa aking libing. Ha? O di na, nung siya'y namatay, hawak-hawak niya yung cheque. As if may encash niya, no? Si Satanas ang mag-i-encash nun. Pero, hindi nag-iisip. Di ba? Hindi nag-iisip. Kaya yung mga tumatalikod sa ating pananampalataya, yan ang malungkot na kwento. Tumatalikod sa pananampalataya. May kwento ko yata ito. Doon sa isang parokya, sa Quezon City, San Antonio de Padua. Merong 3 linggo na, hindi pa nililibing. Sabi ko, nagpa-bless na ba yan? Hindi pa po, Father. Ha? Ang tagal naman yan. 3 linggo na. Pangit na yan. Di ba?
Pag 3 linggo na kayo nakalamay, pangit na kayo. Kahit anong turok sa inyo ng formalin, ay mangingitim na kayo. Pangit na yan. Bakit kaya hindi pa nililibing? Sabi ng mga kasama ko, baka may inaantay na kamag-anak, Father. Oh, tagal naman. Sa ika-4 na linggo, sinundo ako. Sabi, ipapabless daw yung patay sa kanto. Sabi ko, ba't ngayon lang? Di ba? Pero inaamin ko, sabi ko, di ko titingnan yan. Pangit yun eh. Baka mapaniginipan ko, di ba? Ano? Oy, ano ka? Hindi ako nadikit sa kabaong. Pagdating doon, yung mga tao, nasa ano lang, malayo sa kabaong. Sabi ko, ay, mabaho na siguro. No? Di hinanda ko ng ilong ko. Ay, siyempre, di ba, no? Ang hinga mo sa bibig. Siyempre, di ba? Tapos, doon sa bibig ng kabaong, merong matandang babae. Ay, siguro, kung hindi ito asawa, nanay. Di ba ba, no? O, di nandun na. Tinatanong ko sila, tayo po ba'y magsisimula na? Walang nasagot. Sabi lang nung babae, o diyan, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang nasagot. Alam nyo yun, napakahirap bilang isang pari na kayo ay magmimisa na walang nasagot. Napakahirap mag-bless nang walang nasagot. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, walang nasagot. Amen. Ako na rin. Di ba? Sumayin niyo ang Panginoon, walang nasagot. Sumakin din. Di ba? Di ba? Ba't niyo pa patatagalin? Bilisan mo. Nung binibigay ko yung holy water doon sa babae, hindi naman, ito na lang. Di ba? Amen. Tapos na. Di ba? Tapos, pinahatid ako ng tricycle. Pagdating sa parokya, sabi nung naghatid, bless nyo, Father. Tagal na nga yan eh. Sabi niya, iglesia yan eh. Iglesia. Ha? Kaya pala hindi nasagot. Bakit nagpa-bless? Ano sabi? Ibinilin po nung namatay na huwag siyang ililibing nang hindi na-bless ng pari. Kung alam ko lang, hindi ko i-bless. Aantayin kong tumayo yung patay. Ano ibig ko sabihin? Ang hirap nung iniwan mo ang pananampalataya, tapos sa huli, magpapabless ka. Maraming ganyan. Nag-born again. Tapos nung namatay, gusto mimisahan. Di ba? Hindi ko alam kung makakarating sa langit yun. Di pa ba, no? Buhusan ko man ng holy water yun, tapos na. Di ba? Again, we are born with a purpose. We ask the question, anong plano ng Diyos dito? Second, as we grow old, we ask ourselves, where am I in my purpose? We will not die sinless, but hopefully we die sinless. Third, are we going to fulfill the purpose by seeing each other in heaven? Magkikita-kita ba tayo sa langit? Di po ba, no? Magkikita-kita ba tayo sa langit? Kaya nga. Huwag kayo magagalit sa akin. Na ano? Na hindi mahalaga ang alin? Yung kayo nagpaparitoke ng mukha. Hindi mahalaga yan. Kasi pag kayo nagpaparitoke ng mukha, sinasabi niyo sa Diyos, nagkamali ang Diyos sa akin. Di ba? Nung nilikha ka ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa iyo, and it was good.
It was good. Hindi sinabi ng Diyos, it was wonderful. It was good. Why? Because you will go to heaven by being good. Ulitin po ninyo, we will go to heaven by being good. Not necessarily beautiful. Good. Yung mga nagpatatunan ng kilay, wala na akong magagawa. Sabi ni ate, wala na akong magagawa dyan. Kasi may nagsabi sa'yo maganda yan eh. Di ba ba na? Sana nakapatong lang sa original. Pinakapal nyo lang. Pinaitim nyo lang. Di ba ba na? Kasi yung iba, nagpatato sa ibabaw pa ng kilay. Para ano? Palagi nakataas ang kilay. Nag-bless na ako ng patay na hindi inahit yung unang kilay. Hindi inahit. Kaya nung nag-bless akong ganyan, nakita ko, pangit. Saan ka naman nakakita ng dalawang kilay, di ba, no? Sabi ko, ano ba naman to, Lord? Lord. Pangit. Tinawag ko talaga yung purinarya. Ayusin mo naman. Hindi mo man lang inahit yung kilay. Di ba, no? Bakit ba? Di ba? Siguro, medyo mahihirapan lang sa facial recognition. Kasi dati, pagpasok sa langit, titingnan kung ito ba o hindi. Di pa ba, na? Ano sabi? Makakapasok ka lang sa langit kapag meron kang nadalang ibang kaluluwa. Naintindihan niyo po ako? Makakapasok ka lang sa langit kapag meron kang nadalang ibang kaluluwa. Hello? Sapagkat pag ikaw ay nasa pintunan ng langit, yung ipinasok mo, yun ang magsasabing, siya po. Naintindihan po ninyo? Somebody has to justify. Siya po. Kaya kung wala pa kayo napapasok sa langit, aba, lahat pinadala nyo sila sa impyerno, doon kayo makakapasok. Seryoso ko. Seryoso ako. Nobody will go to heaven by saving his or her own soul. Kailangan meron kang ibang nadala sa langit. At yung nadala mo, ang mag-identify sa'yo, siya po. Di po ba? Mahalaga yun. Ngayon, pag wala, itatanong sa'yo, anong password? Di ba? Sabi daw nung nagbabantay sa langit, spell love. Madali lang. Iban man, spell peace. Di ba, na? Baka kayo, pagpasok nyo sa langit, spell commonwealth. Dito commonwealth, di po ba, na? Saan yung commonwealth ba? Doon ka nagsisimba? Dapat alam mo, di po ba, na? Yung asawa daw, nauna sa langit. At nakita niya, yung kasunod, napapasok, asawa niya. Ay sabi ni St. Peter, hoy, hindi makakapasok dito kung hindi makakapasa sa spelling check, ha? Opo. Kaya lang, sabi naman, sa dinami-dami naman ang papasok, ito pang asawa ko. Diba? Sabi niya, uy, ikaw palang bantay, Papasokin mo na ako. Hindi, mayroong test dito, may test. Anong test?
Spelling. O sige, ano? Ano ang spelling? Czechoslovakia. Hindi nakapasok, di ba ba, no? Di ba? Ang hirap yata, no? Di ba ba, no? Oh, sphygmomanometer. Di ba? Kung may sakit ka sa diabetes, glucometer. Di ba, no? Malay nyo. Ang malungkot na kwento, hindi ka nakapasok dahil binago mo ang mukha mo. Pinatangos mo ang ilong. Ako yan, ako hindi ho. Hindi ho match ang ilong. Di ba? Kasi ang gusto lang natin maging maganda, pero hindi mabuti. Ha? Gusto lang natin maging maganda, pero hindi mabuti. Mga minamahal na mga kapatid, napakahaba na. Di ba, no? Uwi pa ako. Ha? Sana maliwanag. Maliwanag po ba? Ang Adbyento ay may kaakibat na pananaw. Ang Pasko ay isang bahagi lang ng Adbyento. Ang bawat isa ay may sariling Adbyento. Sapagkat hindi naman tayo sabay-sabay na pinanganak. Kaya hindi tayo sabay-sabay na mamamatay. Pero mayroon tayong kanya-kanyang kwento. Pag walang kwento, walang kwenta. Di po ba, no? Kaya pag tiningnan ka, titingnan mo ang bata, ang tanong mo ay, ano ang purpose? Habang lumalaki, nasaan ako sa purpose? Malapit na ba? Malayo ba? Napapalayo ba? Ako ba'y nabawasan ng kasalanan? Do I sin less? Di po ba, no? Do I sin less? Sa huli, titingnan mo ang iyong kamag-anakan. Maganda, ngayon ko lang naisip, maganda din tingnan yung kasama saan? Sa parokya. Di ba? Yung Mother Butler, CWL, maganda din tingnan yun, ano? Tingnan nyo rin ang mga kasama nyo. Ito kaya pupunta kaya ito sa langit, di ba? Di ba? Maganda rin yun, di ba, no? Kasi minsan kayo nag-aaway eh. Di ba, no? Kayo lang alam, magkakasama, magkakaaway pa kayo. Di ba? Anong organisasyon nyo? Ano? Tingnan nyo mga katabi nyo. Magkikita ba kayo sa langit? Ha? Talaga, ha? Yung mukha mo, hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Maganda din yun, no? Di ba? Hindi lang naman pamilya mo ang pupunta sa langit. Kaya nga sinama dyan sa organisasyon na yan, hari nawa, makatulong yan na makarating ka sa langit. Di ba ba, na? Kaya kung hindi yan makakatulong ang punta sa langit, umalis ka dyan, lumipat ka. Lumipat ka. Seryoso ako. Di ba? Mahirap nung kami nasa langit na, nasa lupa ka pa rin. Di ba? Amoy lupa ka na, di ba? Kinukuha, di ba? Ano? Bakit? Wala ka pang naipapasok na kaluluwa sa langit. Ay. Di ba? Hari nawa mga nanay ang magsabing, papasukin po yan, Panginoon, anak ko yan. Magulang. Hello. Hari nawa yung mga magulang magsasabi sa Diyos, Lord, papasukin mo yan. Anak ko yan. Mabait yan, Lord. Hindi yan madamot. Magalang yan. Di ba, anak?
Masunurin yan. Hari nawa. Seriously. Parents, seriously. Hari nawa. You will be the one who will tell God, allow Him to enter, Lord. Anak ko yan. Di ba, no? Kung ang anak ang mauna, hari nawa sabihin ng anak, Lord, nanay ko yan. Because the purpose of Christmas is hopefully we will see each other in heaven. Amen? The Lord be with you. Ama namin ang pagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Lalong-lalo na sa kanilang paghahanda sa darating na Pasko. Nawa ay manahan sa kanilang mga puso ang kanilang narinig. Nawa po, Panginoon, narinig nila ang dapat nilang marinig, nakita nila ang dapat nilang makita. Panginoon, naway patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man dito, Panginoon, na may karamdaman, nawa po sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo sila ng kagalingan. Lalong-lalo na po ang mga salat, ang mga walang-wala financially. Nawa po'y tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon sila sa kanilang mga kahirapan. Panginoon, kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila, alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Batid mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Batid mo, Panginoon, ang kanilang mga pagdulog, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi kasama kanilang mga pamilya sa buhay. Nawa po'y maging kalugod-lugod dito sa iyo, Panginoon. Kayo na po magbigay ko naman na makabubuti, makababanal para sa bawat isa. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang kanyang tapat na esposa, ang aming patron na San Pedro, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wala pang Pasko, babati na ako. Merry Christmas.